Dalawang nakakamanghang mga bata ang na-vlog ni PB Team Nonoy sa karagatan ng Governor Generoso, Davao Oriental. Sa murang edad kasi ng mga batang ito ay talagang nakakamangha ang kanilang ginagawa dahil hindi sila natatakot na pumunta sa gitna ng karagatan para manghuli ng isda. Ang mga batang ito ay sila Jobert na 6 years old at ang kanyang kuya na si Dudong na 9 years old. Talagang mapapahanga ka sa kanila dahil nga hindi mo aakalain na sa murang edad nila ay marunong na silang gumawa ng mga ganitong bagay na tanging matatanda lamang ang nakakagawa. Kung titignan natin ay para talagang naglalaro lamang ang mga batang ito sa dagat, ngunit ang totoo ay tumutulong sila sa kanilang mga magulang para mayroon daw silang pambili ng bigas. Ang pangingisda ay isa sa pinakamahirap na trabaho sa buong mundo dahil nga buwis buhay ang gagawin mo dito. Pupunta ka sa gitna ng karagatan na sobrang lalim at hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo doon sa gitna ng karagatan. Ngunit kung titignan natin ang mga batang ito, ay tila ba walang takot sa kanilang mga mukha at parang ang nag-i-enjoy pa sila sa kanilang ginagawa. Hindi nila alintana kung gaano man kadelikado ang kanilang tinatrabaho. Ang importante sa kanila ay makahuli sila ng isda para meron silang kakainin. Ako mismo hindi ko kaya ang ginagawa ng mga batang ito, lalong-lalo na pag lumusong na sa napakalalim na dagat na ito dahil ako mismo ay takot ako sa malalalim at hindi ako marunong lumangoy. Pero itong mga batang ito ay talagang napakagaling. Talagang alam mo na sanay sila sa dagat. Sa kabila ng nakakahanga nilang ginagawa, ay marami din ang nangangamba sa kaligtasan ng mga batang ito kasi nga tubig itong paligid nila, napakalalim ng karagatan. Sabi ko nga kanina na hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin sa gitna ng karagatan. Kaya marami din na nag-comment na sana nga ay wag na itong gawin ng mga bata at huwag na silang payagan ng kanilang mga magulang dahil nga napakadelikado, lalong-lalo na silang dalawa lamang ang pumupunta sa karagatan. Para sa kanila siguro, marahil ay wala na silang ibang choice kundi ang gawin na lamang ito dahil sa sobrang kahirapan ng kanilang buhay. Ayon naman sa kanila ay hindi naman nila ito ginagawa palagi. Kapag walang pasok lamang daw nila ito ginagawa. At para sa mga mangingisda kasi, alam nila kung masama ang panahon o hindi, kaya hindi sila pumupunta sa gitna ng karagatan kung alam nila na mapapahamak sila. Pero yun nga, dahil nga mga bata pa ito, ay talagang hindi natin maiiwasan na mag-alala sa kanilang dalawa kapag pumupunta na sila sa gitna ng karagatan. Samantala, sobrang nakakahanga naman yung kanilang ginagawa para makahuli ng isda. Ang tawag nila dito ay bintol daw, kung saan ang pinapain nila ay dinurog na biskwit. Ang ginagawa nila ay hinuhulog nila ang net sa karagatan. Pagkatapos noon ay hinuhulog din nila yung biskwit. Kapag nagkalat na yung dinurog na biskwit sa ilalim ng karagatan, ay pinupuntahan or kinakain iyon ng mga isda kung saan ay matatrap sila doon sa net kaya sila nahuhuli. Sa saglit nila na pananatili sa gitna ng karagatan para manghuli ng isda ay marami-rami din ang kanilang nahuhuli kahit papano ay makakatulong daw ito sa kanila. Ang ginagawa nila sa mga nahuhuli nilang mga isda ay pinipili daw nila ang malalaki kasi ibebenta nila ito. Tapos yung mga maliliit ay uulamin nila. Sa tansya nila ay nasa 2 kilo daw ito kung saan tig 200 yung kilo kaya maaaring kikita sila ng 400 pesos sa kanilang nahuli. Pero hindi na nila problemahin pa ang pagbebenta sa mga isda na ito dahil nga pinakyaw na ito ni PB Team Nonoy tapos binigyan sila ng tigi 1,000 para kahit papano ay makatulong ito sa kanila. Sa halagang ito ay makakabili na sila ng kahit kalahating sako ng bigas na paniguradong makakatulong sa kanilang pamilya. At ang payo lamang natin sa mga batang ito na kung maaari ay huwag na nilang gawin ang bagay na ito. Maaaring nakakatulong sila sa kanilang pamilya pero nalalagay naman sa alanganin ang kanilang buhay at kung hindi talaga maiwasan na kailangan nila itong gawin, siguro ay kailangan din na may kasama silang matanda para kahit papano ay magiging ligtas sila. Pero sa kabuuan ay sobrang napahanga talaga ako sa mga batang ito dahil sa kasipagan na kanilang ipinamalas.
Maaaring hindi lang sila ang mga bata na ganito ang ginagawa. Maaaring marami pang mga bata na sa murang edad ay pumupunta na sa gitna ng karagatan para manghuli ng isda, kasi alam naman natin na sa buhay nating mga Pilipino, kapag hindi tayo nagsisikap ay talagang wala tayong kakainin. At bago lang po tayo magpapatuloy ay huwag po sana nating kalimutang suportahan palagi ang mga videos na ina-upload ng Pugong Biyahero Team, especially ni Sir Pugong Biyahero, PB Team Nonoy, Mang Eli, PB Team Peter Paul at Begging Bombay. Huwag po natin i-skip yung mga ads na lumalabas para may chance na mas malaki yung papasok na revenue na maaari nilang may tulong sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga katutubo. At paki-share din po sana ng mga videos na ina-upload ng lahat ng PB Teams Luzon, Visayas at Mindanao para mas marami yung makakapanood ng mga charity vlogs na kanilang ginagawa. At sa ating pagpapatuloy ay magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento ng mga taong nakapanood sa naging vlog ni PB Team Nonoy tungkol sa mga batang mangingisda. Unahin po natin itong komento mula kay Emma De Los Trico. Buti pa sila Dodong at marunong lumangoy at tumutulong sa mga magulang. Wow, sarap ng isda sa bato. Buwis buhay ginagawa nila dahil sa open sea na po dyan. Ingat mga kedos. May the Lord Jesus Christ will protect and guide you always. Salamat Kuya Noy and sponsors. Mula naman kay Josie Kaharte. Good morning Kuya Nonoy and family, sponsors, viewers and subscribers. Itong vlog mo Kuya Noy ay humbly proud sa mga batang ito. Madiskarte kung paano mabubuhay. Ganitong klaseng isip ng bata ang may kinabukasan. Hindi sila magugutom ang kanilang pamilya. To God be the glory. Dapat ito ay matulungan. Extra ingat Kuya Noy. Be safe. Galing naman kay Roger Irene Ventura. God bless you more PB Team Nonoy. Nakakabilib ang mga bata sa murang edad marunong na silang maghanap buhay dahil sa kahirapan ng lakas ng loob nilang mangisda sa malalim na karagatan. Naway may mag-sponsor sa kanila upang matulungan din sila. Ayon naman kay Andrea Kayaban, maliskarte ang mga bata. Good job kiddos na hindi umaasa sa magulang ng baon at pambili ng gamit. I remembered my young age. I did the hard works to gain and help my mom. Kung may tiyaga, may nilaga. Our loving Jesus will give you all in returns. Sabi naman ni Carmelita Ramos, good morning po Kuya Noy. Ingat kayo palagi and God bless you. Diyos ko 6 years old pa lang pala yung isa. Oh Lord, hipuin mo po ang puso ng may mabuting kalooban. Lalo na po yung mababait na sponsor. Thank you po sa mga sponsor OFW. Kawawa naman yung nakalusong sa tubig, Diyos ko. Mula naman kay Noemi Troncoso, galing naman ang dalawang magkakapatid sa murang edad, naghahanap buhay na sila. Kaso nakakatakot dahil mga bata pa sila. Sa hirap ng buhay, kailangan nilang gawin para makatulong sa mga magulang nila. Mag-iingat kayong dalawa mga dudong, ampo lang nagabayan mo sa Ginoo. Ingat lagi Kuya Noy at Jessie at sa buong PB Team. God bless. Galing naman kay Melanie, good morning sa mga batang mangingisda. Napakadelikado ang ginagawa nila sa edad nila. Mag-ingat kayo lagi. Maraming salamat Kuya Noy sa mga sponsor. More blessings para marami ka pa matulungan. God bless.